matapos nating balikan ang dekada 50 kung saan isinilang ang mga unang alamat at kampeon ng NBA. Dumako naman tayo sa 1960s, ang dekada ng walang katulad na dominasyon, matitinding rivalry at ang pag-ukit ng pinakadakilang dinastiya sa kasaysayan ng palakasan. Sino-sino ang mga naghari at sumungkit ng korona sa dekadang ito? Halina't alamin natin ang kwento ng mga kampeon mula 1960 hanggang 1969. Welcome to Hoopshot TV, kung saan pinag-uusapan natin ang stories of greatness mula sa mga alamat ng basketball hanggang sa mga bagong bituin ng laro. Pero bago ang lahat, pakilike muna ang video, i-share sa mga kapwa hoop fans, at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa bawat kwento ng hardcourt history at greatest moments sa mundo ng basketball. Papasok sa bagong dekada, formal nang nagsimula ang walang humpay na paghahari ng Boston Celtics. Noong 1959-60 season, pinatunayan nilang wala pa ring makakatapat sa kanilang lakas. Sa kabila ng pagdating ng dominanteng rookie na si Wilt Chamberlain, pumasok ang Celtics sa finals at tinalo ang St. Louis Hawks sa isang gripping Game 7 thriller, 122-103. Ito ang ikatlong kampyonato ng Celtics at ang ikalawa sa kanilang makasaysayang 8 sunod-sunod na titulo. Noong 1960-61 NBA season, patuloy ang hindi mapigil na paghahari ng Boston Celtics. Walang sino man ang nakatagpo ng sagot upang pigilan ang kanilang unstoppable momentum. Sa pangunguna ng defensive genius na si Bill Russell at scoring machine na si Tommy Heinsohn, mabilis na iginupo ng Celtics ang St. Louis Hawks sa finals, 4-1. Ito ang ikatlong sunod-sunod na kampyonato ng Celtics at ang ikaapat sa kasaysayan ng franchise, isang malinaw na mensahe ng kanilang dominasyon. Noong 1961-62 NBA season, umabot sa sukdulan ang tensyon sa liga. Ngunit sa huli, nanatiling nakatayo sa tuktok ang Boston Celtics. Sa kabila ng mga makasaysayang pamamayagpag nina Elgin Baylor at Jerry West, humakot si Bill Russell ng 30 points at 40 rebounds sa Game 7 para talunin ang Los Angeles Lakers sa overtime, 110-107. Ikaapat na sunod-sunod na kampeonato para sa Boston Celtics, ang pagpapatibay sa pinakamatinding dinastiya sa kasaysayan ng sports. Noong 1962-63 NBA season, pinatunayan ng Boston Celtics na wala pa ring nakakahigit sa kanilang husay. Isang emosyonal at makasaysayang taon para sa kampiyon. Sa huling kabanata ng career ng legendary guard na si Bob Cousy, pinangunahan ni Bill Russell ang Celtics upang muling talunin ang Los Angeles Lakers sa finals, 4-2. Ikalimang sunod-sunod na kampeonato, isang perpektong pahiwatig ng pagmamahal at parangal sa pagre-retiro ng kanilang kapitan na si Bob Cousy. Noong 1963-64 NBA season, kahit wala na ang legendary guard na si Bob Cousy, hindi pa rin natagaytay ang paghahari ng Boston Celtics. Sa ilalim ng matinding depensa ni Bill Russell at sa pag-usbong nina John Havlicek at Casey Jones, iginupo ng Celtics ang San Francisco Warriors at si Wilt Chamberlain sa finals, 4-1. Ika-6 na sunod-sunod na kampyonato, isang walang kapantay na record na lalong nagpalalim sa marka ng Celtics sa kasaysayan. Noong 1964-65 NBA season, nasaksihan ang isa sa mga pinakasikat na sandali sa kasaysayan ng basketball. Ang Boston Celtics patuloy sa pag-ukit ng kasaysayan. Matapos ang iconic na Havlicek stole the ball sa Game 7 ng East Finals, tuluyang ginupo ng Celtics ang Los Angeles Lakers sa NBA Finals sa loob lamang ng 5 laro, ikapitong sunod-sunod na kampyonato. Isang pambihirang pamamayagpag na lalong nagpatunay na walang sinuman ang makatitibag sa Boston Celtics. Noong 1965-66 NBA season, formal na nagtapos ang isang dakilang kabanata. Ang Boston Celtics ibinigay ang pinakamagandang regalo sa pagre-retiro ng kanilang maalamat na coach. Sa huling taon ni Red Auerbach bilang coach, idinikta muli ng Celtics ang kanilang lakas. Sa isang napakatinding Game 7 ng finals, pinitik nila ang Los Angeles Lakers, 95-93. Ikawalong sunod-sunod na kampyonato, 8 taong walang patid na paghahari, ang pinakamahabang championship streak sa kasaysayan ng North American sports. Noong 1966-67 NBA season, nagwakas ang 8 taon paghahari ng Celtics. Isang bagong puwersa ang naghari sa liga, ang makapangyarihang Philadelphia 76ers.
sa pamumuno ng dominanteng si Wilt Chamberlain na nag-focus sa passing at defense at ng scoring star na si Hal Greer. Pinatumba ng Sixers ang Celtics sa Division Finals bago iginupo ang San Francisco Warriors sa NBA Finals 4-2. Ito ang kauna-unahang kampyonato ng Philadelphia 76ers, isang makasaysayang koponan na itinuturing na isa sa pinakadakila sa kasaysayan ng NBA. Noong 1967-68 NBA season, nagbabalik ang hari sa kanyang trono. Muling pinatunayan ng Boston Celtics na hindi pa tapos ang kanilang era. Sa ilalim ng pamumuno ni Bill Russell bilang kauna-unahang black head coach sa NBA history, bumangon ang Celtics mula sa 3-1 deficit laban sa 76ers bago iginupo ang Los Angeles Lakers sa finals 4-2, ikasampung kampyonato sa loob ng 12 taon. Isang makasaysayang tagumpay na lalong nagpatibay sa pamana ng Boston Celtics. Noong 1968-69 NBA season, nasaksihan ang huling hirit ng pinakadakilang dinastiya, ang Boston Celtics nag-iwan ng hindi malilimutang pamamaalam. Kahit pumasok bilang fourth seed, ipinakita ni player coach Bill Russell at John Havlicek ang puso ng isang kampyon. Sa isang Game 7 thriller, pinitik nila ang star-studded Los Angeles Lakers 108-106. Ikalabing-isang kampeonato ni Bill Russell sa loob ng 13 taon, ang perpektong pagtatapos sa pinakadakilang pamamayagpag sa kasaysayan ng NBA. Diyan nagtatapos ang makasaysayang dekada ng 1960s, ang era ng walang kapantay na dinastiya at matitinding labanan. Sa susunod naman, papasok na tayo sa 1970s, ang dekada kung saan walang nag-iisang naghari at bawat taon ay bagong kampeon ang umuusbong. Abangan yan sa ating kasunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na kwento ng mga kampeon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like naman, paki-share sa mga nagmamahal ng basketball. At huwag mo ring kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pang stories of greatness mula sa mga alamat ng nakaraan hanggang sa mga bituin ng kasalukuyan. Maraming salamat sa panonood at tandaan, sa bawat tira, sa bawat pasa, may kwento ng pagkakaisa at determinasyon. Ito ang Hoopshot TV where every shot tells a story.